you may also have the benefit of that wonderful message. This is it. The message I gave yesterday was, listen up. Do you know that life is, throughout the years of your life is divided by 7 years. Again, life is always divided by 7 years. Meaning to say, your first 7 years, 1 to 7, your second 7 years will be 8 to 14, and then the third 7 years will be 15 to 21, and the fourth 7 years will be 21 to 28, 22 to 28, and then the next 7 years will be 29 to 35, and so forth. And the next 7 years will be 36 to 42. So this is very significant. Listen up. Those who are young, listen up. And those who are now in the middle age and also in the latter part of your life, listen up. Okay. So the first two 7 years, 1 to 7 and 8 to 14. 1 to 7, I said, the 1 to 7 years is your theta, Theta, theta mode of your mind, which means to say, it's your years of your life when you were young. Everything around you was like you absorbed them. It's like in a computer, you were actually programmed. So the programming began when you were 1 to 7 years. So most of your base in your life came from the 7 years of your first 7 years of your life. Then the second 7 years of your life, this is actually an extension of something more. But, all right, this is the extension of your childhood. So 1 to 14 is your childhood. Then the next 7 years, this is the most critical part, which is something where many of the youth are having their identity crisis. Because that year would emerge. Those years would emerge a new thing. And what new thing? Your feelings, emotions. So you would have something new to you. And that feeling, if you would never be able to understand, it will lead you somewhere. So critical years would be the third year, the third 7 years of your life. And the fourth 7 years of your life, 21 to 28, this is actually the significant part of your life. This year, 7 years, the fourth 7 year, actually your most powerful years in your life. Most powerful. Are you listening? Young ones, listen up. I said it again, and I'm going to give it only for 10 minutes. So, the fourth 7 years would be 21 to 28. Why? Because during those years, it would be your moment of you are so high, powerful in your emotion. Your emotion is powerful because our power in our life is our emotion. Now, those young ones, if you're going to go through these years, if you will be intelligent enough, wise enough, full of wisdom, then someone, somewhere, you can actually learn to transmute. When you say transmute, you can translate. You can actually translate your emotional power into something so that you can aim something, give your goal, dream, and by the time you know how to use your emotion, then you can fulfill your dream in a short period of time. So that's why most likely those people who can actually learn how to train their emotion can make themselves rich within that span of time. On the other hand, listen up. On the other hand, if you don't know how to use your emotion, it will also lead you to somewhere. That's why a lot of young ones will use their emotion by having a partner, getting married, or doing something beyond what's not supposed to, so they get pregnant and so forth. Why? Because these years would be your significant, powerful time. And nobody actually knows it. So we go through these years, no one actually is giving us understanding. Are you getting me? All right. So now, well, tayong mga nakalipas na, sasabihin natin, sayang, ano? Sana alam ko noon pa. Well, ganun yun. Kasi that's why we study so that other people can benefit from us. Now, so by the time you go to your next 7 years, 29 to 35, this is not the time when you will be so much programmed. Nakaprogram na. By the time ang person dumating sa kanya 35 years,
program na ang life niya. When you say program, wala na idadagdag. And all of the things na ginagawa niya ay subconscious. Now, kung ano yung na-come up mo sa buhay mo, whether ang buhay mo ay below par, pag sinabing below par, below average. Iba naman nasa average, iba naman mataas. And that's the reason why, pagdating ng 35, yung mga tao wala ng change ng mind, sila yung mga tinatawag natin, mga tumandang walang pinagkatandaan kasi hindi na nila kayang ayusin ang isip nila dahil nakaprogram na. At yung sinasabi ng mga madalas na kasabihan natin na pag matanda na, hindi mo na kayang turuan. Nagsisimula yun sa age ng 35. By the time na 35, right, so you go through your 40s and 50s and the next 7 years of your life. Actually, by the time you reach 70, it means meron ka ng 10 times na 7 years. And when you pass through your 10 sevens, 70 ka na, well, magaling na yon. Lumagpas ka doon, sabi ng Biblia, meron ka ng grace. So sana magamit mo in the next 7 years after ng 70. So every 7 years of your life, may nangyayari. Kung ilang taon ka na ngayon, you must check it out. So yun ang message ko sa mga young ones, para while they're young, pasalubong pa lang sila sa kanilang 20s, 30s, and 40s. Tayo naman, tayo mga nasa latter part na, dapat alam din natin. Now, those who can be awakened, yan ang hope. Ano yung pag-asa nyo? Sa lahat na magigising, lahat na pwede ma-awaken, pag sila na-awaken, they can still catch up. Pwede pa silang humabol. Ano pwede nilang ihabol? Ang kaya niyong ihabol ay yung kaya niyong i-reprogram ang mind niyo. Kaya niyong i-change. The best thing that you can do in your life is to change your mind. Alright, somebody's listening to me. Alright, listen up. Parang hindi ko na-feel. Listen up. Okay. Alam nyo ba na, paliwanag ko lang, may katawan ka lang, pero nag-ooperate talaga sa iyo ay ang isip mo. Kung ano itsura ng katawan mo, whether yan ay mataba, payat, lalaki, babae, ano lang yan, case lang yan. Container lang yan. Alright? Lalagyan lang siya. Ang talagang essence niyan ay ang isip. Now, kapag isa kang tao na hindi mo kayang baguhin ang isip mo, ang iyong buhay ay wala ng kasaysayan. Amen. Hindi ito paghahatol. Ito'y pag-a-assess. Wala kang kasaysayan, mabuhay at buhay. Dahil wala kang kakayanan baguhin ang isip mo. Ang trabaho ng mga taong buhay sa ibabaw ng mundo ay actually hawakan nila at baguhin nila ang kanilang isip at pagandahin nila yan. Ang trabaho ng isang tao dito sa ibabaw ng mundo, bagamat tayo ay saklaw ng tinatawag na hanap buhay, kailangan mabuhay, maghanap ng pera. Tama naman yun at hindi ko minamali. Pero, bago ang pera, dapat ang isip ang binabago. Yes! Alright. Do you know what? Kapag ang isip mo ay maganda at bago, regardless ng kalagayan mo sa buhay, pero dapat yumaman ka. However, yayaman ka talaga kapag magaling ang isip mo. Hindi ibig sabihin matalino ka gumawa ng business mo. Hindi. Kapag maganda ang isip mo, ibig sabihin na maganda, kaya mong baguhin. Meron kang kakayanan at meron kang karapatan at kakayanan, hawakan ang isip mo. Imaginein mo, ikaw mismo, ikaw, na may hawak sa isip mo, walang kakayanan baguhin ang isip mo. Eh, sino pa magbabago ng isip mo? Ikaw na nga mismo may dala ng isip mo, hindi mo kaya. So, wala kang kasaysayan sa ibabaw ng mundo. Isa kang tunay na pabigat sa mga nakasama mo. Amen! Yung mga hindi pumapalakpak, nakikinig lang, okay lang naman. Hindi ako pinapalakpakin nyo.
Pero pag pumapalakpak, ang ibig sabihin nun, sumasang-ayon. Ngayon, sa 7 years ng buhay mo, ang dami mong 7 years, dapat, you know what, may change. Merong myth. Myth lang ito, hindi po scientific. Ang sabi ng myth lang. Pero, kasi, depende yan eh. Alam niyo ba, ang katawan ng tao, may cells. At ang cells, nag-change, nagre-replace. Alright? So, ang katawan mo ay nagbabago ng cells. Sabi nila, pero hindi ito backup ng science. Anyway, let me just say. Kasi merong organs na nag-change ang buo. Halimbawa, ang cells ng heart mo, ang cells ng lungs mo, in 3 years, bago lahat yan. In 4 years, bago lahat yan. So, let's say, ang buong katawan mo, ang cells na bago, nagbabago ang buong cells ng katawan mo in less than 7 years. So, bago ang katawan mo, bago ang cells niya. Buti pa ang cells nagbabago. Namamatay, tapos nagre-replace. Are you with me? And you know what? Nakadesign ng tao sa pagbabago. Walang maintenance, walang stagnancy. Everything that makes it stagnant is death. Anything that is alive, it moves. Kaya mula sa smallest thing atom into our solar system, into our own galaxy, and every galaxy in the entire universe, 2 trillion galaxies, walang nag-stay doon na stagnant or, static. Everything moves. Kaya from the biggest to the smallest, lahat ay nagmo-move. Lahat ay nagmo-move. Yan ang design ng Panginoon. Design niya yon. Now, in parallel, mga kapatid, kapag ang isip mo ay hindi nagbabago, paakyat, pa-advance, pa-improve, alright, ang tingin sa iyo, isa ka lang katawan na walang isip. Amen. Yun ang mabigat sa lahat. Isa ka lang katawan, para ka lang animal o animal. Parang magkaiba sila, no? Pag iniba mo yung accent. Alright. Ngayon, tao, binigyan ka ng napakagandang isip, pero kinakailangan pagandahin mo siya. Amen. May isang kwento. Ako hindi madalas magkwento. So, there was a time, may isang lalaking dumaan. Nakita niya yung isang malaking lupa. Sabi ng dumaan, at nakita niya may-ari. Yung may-ari, simple lang. Ang sabi niya, kasi ang ganda-ganda na, ang ganda ng pagkaka-landscape, ang ganda ng mga puno, tapos may grass, merong, mga more than hectares na mga 50 hectares. So, nagawa niya yon. At nung pumasok siya, pinapasok, nakita niya lalo yung ganda, yung mga arrangement ng puno ng mga citrus dito, fruit bearing. And so, ginawa niya yon. After a while, nung nakita niya lahat, sabi niya, buti ka pa, ang ganda-ganda ng binigay ng Diyos sa'yo. Binigay na lupa ng Diyos sa'yo. Ang sagot ng lalaki, sabi niya, alam mo, iho, sana nakita mo to bago to naging ganito. Nakita mo siya maganda ngayon. Kung nakita mo siya ng una, sana nakita mo muna yung una bago naging ganito kaganda. Sino nakakaintindi? Good. Ngayon, kapag may nagsabi sa iyo, alam mo, you have a beautiful mind. Alam niyo po, yung advocate ako ng beautiful mind. Kapag sinabi yung beautiful mind, ako yun, di ba? I advocate the word beautiful mind. And I want everyone to have a beautiful mind. But let me tell you, ang beautiful mind ay hindi kagad beautiful yan. Naging beautiful yan kasi marunong yung may-ari. Yung mga bato-bato, tinanggal niya. Yung mga dahon-dahon, mga damo, tinanggal niya. Inayos niya yan. Binigyan niya ng magandang pot. Nilagyan niya ng, bungkal. Inilagyan niya yung mga tamang mga trees doon. You know what? You have a garden. And your garden is your own mind. And how do you actually,
How do you actually hold and manage your own garden? Kung yan ay magulo, magulo talaga isip mo, kaya ang buhay mo magulo. First thing, kapag hindi ka marunong umayos sa isip mo, therefore magulo din ang buhay mo sa labas. Dapat everything goes well na yan. Andiyan na yung marunong kang sumunod. Pangalawa, marunong kang mag-isip. Pangatlo, marunong kang, mag-cooperate. Pangatlo, marunong kang mag-operate ng iyong, binigay sa iyo ng Panginoon. Marami. Dapat natututunan ng isip yan. Nakikinig kayo? Alright. At ngayon, kayo ay pumupunta sa Panginoon, hindi kayo yung mga tao pupunta sa Panginoon na parang kakalingain ka lang ng Diyos na bibigyan ka lagi. Hindi ganun ang Diyos. Hindi tayo pinatatamad ng Panginoon. Nakikita niyo yung sinasabi ko? Dinala kayo ng Panginoon dito kasi dinala kayo ng Panginoon dito na fully equipped. When I say dinala ka ng Panginoon dito fully equipped, tapos ginawa ng Diyos ang tirahan mo na sobrang supplied everything, everything is prepared, tapos ikaw ay fully equipped. Alright? Yung dati-dating lupa na raw, tapos dinevelop mo, and then pag dinevelop mo, makikita mo yung ganda, ikaw din, nandito ka sa ibabaw ng lupa, kasi binigyan ka ng lahat. Kaya lang, yung mind na binigay sa iyo ng Panginoon, i-develop mo. I-develop mo. Sino nakakaintindi? Good. I-develop mo. Alright? Don't ever expect lahat ay gagawin para sa iyo. Ang religious people think may gagawin ng Diyos para sa kanila. Bigla kayo naging silent? No. Dinala ka rito ng Panginoon, ginawa kanyang kasing image niya. Listen up. Sino ang ka-image mo? Good, natuto na kayo. Sino ang ka-likeness mo? Alright. Sino dito ang image niya, elepante? Sino dito ang image niya, isda? O baka naman meron dito ang butiki? Sino dito image niya, ipis? Wala. Gaano kalaki ang pagkakaiba ng image ng butiki sa God? Malaki? Malaki. Nakikinig ba kayo? So, dinala kanya rito with the image of God and likeness of. Then, ngayon, pumunta ka dito sa ibabaw ng lupa, tapos wala kang magawa. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, hindi mo dinevelop yung binigay sa iyo ng Panginoon. Sino nakikinig? Kasi ayoko kayo maging tamad. Yung mga tamad, dapat hindi pinakakain. Parang ang lungkot-lungkot nyo. Ulitin ko makinig kayo musto. So, dinala tayo ng Panginoon dito sa ibabaw ng mundo. Amen? Alright. Masaya ba kayo na nandito kayo sa mundo? Yung iba, malungkot Kasi lagi daw kapigatian dito sa ibabaw ng mundo. Kasi lagi daw puro mga kasakitan, kapigatian. Di bakit pa sila nandito? Alis na sila. Sino gusto na umalis? Para madali natin maipanalangin. Parang ayaw niyo mag-join. Hindi ko malaman kung gusto niyo mag-stay o gusto niyo na umalis. Kailangan definite. Sino gusto pa talagang mabuhay sa ibabaw ng mundo? Taas ang kamay. Oh, good, good. Hindi dahil takot kayong mamatay, kundi dahil may malaking opportunity. Yes! Kung ngayon ang Panginoon, ang Christ liveth in me, alam nila ang opportunity na habang sila nasa katawan. Hindi para maging sanlibutan, kundi para malaman mo yung halaga ng buhay na narito ka sa katawan.
Nung dinala tayo ng Panginoon dito sa ibaba ng lupa, ang laki ng pagkakataon natin na magkaroon ng maraming karanasan. Well, one of the things and the most important things, actually, one of the things and the most important thing na binigay ng Panginoon sa atin sa ibaba ng buhay, dito sa ibaba ng mundo, may katawan ka. Habang may katawan ka, meron kang mararanasan. Once naging spirit ka na, wala ka nang mararanasan. Sino ayaw na ng challenge? Punta ka na sa spirit. Alis ka na sa katawan mo. Wala na. Kaya pag sinabing namatay na, no more pain. Oo nga, no more pain. Dapat lagay, no more experience. Ngayon, gusto mo ba magkaroon ng experience? Yes. Parang ayaw niyong magsalita. Gusto niyo magkaroon ng experience? Anong klase ng experience ang gusto niyo? Magaganda o pangit? Kaya kayo nag-aaral ngayon kasi may choice kayong ang experience yung piliin. Magaganda. Ngunit kapag hindi kayo marunong sa isip, lahat ng pangit, mararanasan nyo. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, lahat ng pangit na nakakaranas sa ibabaw ng mundo, walang alam. When I say pangit ang kanilang mga karanasan, dahil marami silang bagay na hindi alam paano mabuhay sa ibabaw ng mundo. Hindi nila alam na meron silang nasasaging mga law of life na violation. And then mararanasan nila. And then magtatanong sila, bakit ganito ang buhay ko? Hindi mo ba alam may nasagasaan kang mali? Ay hindi nila alam. Ang alam lang nila, pagsubok. Lahat na nangyayari sa kanila, pagsubok. Kahit sila mismo ang may gawa nun. Bakit sila ang may gawa? May cause and effect. Halimbawa, nagpatihulog ka sa bubong mo, napilayan ka. Sino may kasalanan? Yung gravity? Hindi, ikaw. Wala silang alam sa gravity. So, sasabihin na lang nila, pagsubok ko, nabalian ako ng kamay. Kaya dapat, matuto tayo. Dahil may mga hindi nakikita na batas ng buhay na dinadaanan mo na maaaring nasalangsang mo. Katulad din ng gravity. Hindi mo pa nakikita nung unang-unang panahon. Siguro hindi pa nila alam. So ngayon, umakyat sila sa puno. Tapos, nadulas, nahulog. Hindi nila alam bakit sila nahulog kasi may gravity. Akala nila may tumulak na ano daw? Ano, no? May tumulak na demonyo. Now, gaano kahalaga, are you listening? Gaano kahalaga na maayos mo isip mo ayon sa mga batas na nilagay ng Panginoon sa ibabaw ng lupa, na itong lupa na ito, itong mundong ito, ay maayos. Dinala niya tayo rito kasi para magkaroon tayo ng magagandang karanasan. Yes! Parang ayaw yung pumalakpak. Parang sanay na kayo sa pangit na karanasan. Sino gustong pumunta sa magagandang karanasan? Ayan ang maganda. Otherwise, sasabihin mo si Lord, liar. Pero hindi liar ang Panginoon. Ano ba sinabi niya? Dito niya tayo dinala sa earth. And then sinabi nga niya, itong pagpunta niya, sabi niya, I came that you might have life and life abundantly. I came that your joy may be full. Dito sa earth, mayroong magaganda. Kaya lang, meron kang susundin ng mga nakalagay na spiritual laws of life. Alright? Now, whether you are a Christian or non-Christian,
meron tinatawag na universal na kung saan mag-a-apply sa Christians and non-Christians. Kapag hindi mo alam yon, the same effect. Because these laws of life, batas ng buhay, will take effect on you. Parang ulan. Ang ulan ay hindi lamang pumapatak sa mga righteous, maski sa mga unrighteous. Basta general ang ulan. Ganon din itong laws of life. At ang laws of life na yan, hindi yan para pagpunta sa langit, kundi para mabuhay sa ibabaw ng mundo. So may mga bagay ka na dapat mong nakikita, paano ba mabuhay sa ibabaw ng mundo? Pag nakuha mo yon, may same effect. Pupunta siya sa tinatawag na may cause, may effect. May cause, may effect. So, lahat ng mga matatalino, hahanapin mo yung cause. Para yung effect dumating sa iyo. Walang favoritism dito. Lahat ng marunong gumawa ng isang cause, makukuha niya yung effect. Nakikinig ba kayo? Good. Kaya nung pumunta ang Panginoon, alam niyo ba, sabi ng Panginoon nung pumunta siya rito, ang unang preaching niya, repent. For the kingdom of God has arrived. Sa Tagalog, malaki-malaking mali. Sabi kagad doon, magsisi. Mali po, mali yun. Ako na nagsasabi, mali. Ang repent, ang ibig sabihin po ng repent ay magbago ng isip. Magbago ng? So now, magbago lang ng isip. Change of mind ang repent. So hindi mo kinakailangan meron kang moralidad na nagawa sa kakalang magre-repent. No! Repent means change mind. Sino gusto mag-change ng mind? Woo! Anyway, ganito yan. Pag ang mind mo, hindi mo nito-change, nabubulok yun. Nako-contaminate. Para lang din siyang tubig. Ang tubig, pag hindi ito nagpa-flow, alright, at nag-stay sa isang tubo, sa isang container, sooner or later, mapapanis siya. In English, ang tawag, mako-contaminate. Alright? So, kapag ang isip mo ay hindi nagbago, bulok na 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 lang. Pakiamoy nyo nga yung mga ulo ng katabi nyo. Paano niya malalaman na kapag ang isip ay bulok? Kapag yun at yun lang din na sinasabi niya araw-araw, 1 taon, 2 taon, naku po, bulok na. Dapat, ang mga salita mo ay nagbabago. Hello? Hello? Pag hindi mo narinig ang sarili mo na nagbabago, listen up, ikaw na mag-judge sa sarili mo. Sabi nga, judge yourself so that you will not be judged. Halimbawa, araw-araw na lang, ang salita mo lagi, pagsubok, mahirap. Ilang taon mo na sinasabi yan? Dapat may nabubura ng mga pangit. Alam niyo ba, in my life, siguro 30, 40 years ko nang hindi nasasabing word ng pagsubok. Amen. Hindi ako nagmamalaki. I just want to let you know. Yung vocabulary mo is an expression of your mind inside. Pag ginagamit mo yon, ibig sabihin, ando doon sa mind mo yon. So kung ginagamit mo yan many times, hindi pa nababago isip mo, ikaw mismo i-judge mo sarili mo. Halimbawa, sasabihin mo, yung word na bored na ako, hindi ko yun na word sa sarili ko. Halimbawa, frustrated, hindi ko nagamit yan. Halimbawa, depressed, hindi ko nagagamit yung word na yan. I have na vocabulary words dahil wala yun sa mind ko. Wala din sa mind ko yung wala akong pera. Hindi ko yan nababanggit. Never.
in many decades of my life. Your vocabulary words are your mindset. So pag nagsasalita ka, pakinggan mo sarili mo. Kung hindi mo gusto mahatulan ng iba, hatulan mo sarili mo. Na ibig sabihin nun, bulok na isip mo. Parang malungkot sila, Pastor Rodel. Parang hindi sila maligaya. Malungkot ba itong message ko? Hindi naman. Sino gusto ang isip ay masarap na maging bulok? Alam niyo ba na napakasarap na ang suot mo ay laging bago? Hindi nga. Sasabihin mo, bakit gusto mo bumili ng bago? Hindi dahil worldly ka. Hey, masarap lang, your new, your things are new all the time. Kasi si Lord new every morning, right? New every morning. So sometimes, you give yourself a break. Yeah, masuot ka ng bago. Yung mga tao hindi nagsusuot ng bago, parang hindi rin yan nagsusuot ng bagong isip. Wala nag-agree sa akin, Pastor Reda. Kailangan kita makinig kasi ikaw man lang, mag-agree ka muna sa akin. Alright. Alam niyo ba, listen up, kung masarap magsuot ng bagong damit, bagong sapatos, it's good. You deserve that. Pero mas masarap ang magsuot lagi ng bagong isip. Baka gusto niya palakpakan. Bakit ko ito kinukwento sa inyo? The Lord is bringing back into my heart to tell you one thing. God wants you to progress, but you can never progress if you don't know how to actually make your mind renewed every morning. New every morning. Now, when the Lord Jesus says, repent. Now, the kingdom of God, pagdating niya, kasi ganito, yung last week message, sinabi ni Bishop Noel, the kingdom of God was never yet in the Old Testament. So, the kingdom of God was yet to come. And when the Lord Jesus Christ came, He brought the kingdom of God with Him. And that's why He said, repent, for the kingdom of God is at hand or has arrived. Amen? So, now this time, ano ba itong kingdom of God? Ano ba itong kingdom of God? The kingdom of God, listen up, na dinadala ng Panginoon, imagine niyo wala yan sa Old Testament. Sa New Testament, pinarating niya. Dinala ni Lord. Sa Old Testament, wala yan. Wala. Sa New Testament, dinala ni Lord ang kingdom of God. And the kingdom of God, alam niyo ba kung ano? It's nonetheless, but the God's mind. Yung mismong consciousness ni Lord, dinala niya. So when the Lord Jesus says, repent, change your mind, kasi ito na yung the mind of God. Tapos sinabi niya kay Nicodemus, would you like to see the mind of God? Kasi hindi nila makikita yung mind of God. Hindi nila makikita yung consciousness ni God. Kaya ang dala-dala ng Panginoong Yesus, nung siya nasa katawan, yung mismo mind of God. Woo! And the mind of God is the kingdom of God. And that is His own kingdom. Sino gusto? Sino gusto ng kingdom of God? And that's the mind of God. That's the consciousness of God. So sabi niya ngayon kay Nicodemus, sabi niya, how can I get into the kingdom of God? And sabi naman ni Lord Jesus Christ, Nicodemus, unless you are born again, you cannot see. Aba, kailangan makita mo yung hindi nakikita. Nakikita mo ba yung consciousness of God? Hindi. Wala nakakakita ng consciousness. Pero you can perceive it. Now, the way to perceive it is to be born again. To be born again means, in experience, is to have a renewed mind. That's why, to have a new mind is to see the kingdom of God. Kaya sabi ng Panginoon, repent! Change your mind because the kingdom of God is right. You will never see the kingdom of God unless you change your mind. Woo!
Yung mga Jews, ayaw magbago. Nandoon sila sa kanilang old style. Na ang Diyos ay nakatira sa tabernacle. Na kinakailangan, i-observe nila ang Sabbath. Literally. Yung mga paghuhugas ng kamay. When in fact, binago na ni Lord. There was a great shift. Now, lahat ng mga magagaling sa Scripture, kailangan magbago ng isip. Now, kayo at tayo na kahit walang alam sa Scripture, baguhin lang natin isip, kaya din natin now ma-perceive yung kingdom of God. We can see the kingdom of God. When you are born again in your mind, you will perceive it. You will see the kingdom of God. Amen. So what is the kingdom of God? God's mind. Sino gusto ng God's mind? You know what? Ang dinadala ng Panginoon, mismo sarili niya. Ano sarili niya? Yung mind niya. Kaya ikaw, ang sarili mo, hindi ito katawan. Ang totoong sarili mo, yung consciousness mo. Kaya ang pagandahin mo, yung consciousness mo. Although pinagaganda mo katawan mo, pagandahin mo yan. Kasi kung wala kang katawan, paano makakaranas yung spirit mo? Kaya kailangan mo itong katawan to. Kasi pag wala ka ng katawan, wala ka na experience. Now, huwag yung baliwalayin ng experience. Bakit? Habang nandito ka, pwede kang magkaroon ng experience. At yung experience mo, bibilangin ni Lord. Yun ang mga bibilangin ni Lord para ma-qualify ka sa great, sa judgment seat of Christ, na kung saan tatawagin kang, welcome, good and faithful servant. You've been faithful in few things. Now, I will put you in charge in many things. Come, enter into thy master's joy. Meaning to say, kikilalanin kang overcomer sa mga nararanasan mo. Nakikinig ba kayo? So dito sa ibabaw ng mundo, hindi lang yung magbuhay ka, kumain ka ng 3 beses sa isang araw. No, kailangan meron kang alam na nararanasan para qualified ka, pumarap sa Diyos, na tawagin ka niyan, well done, good and faithful servant. Kaya pag sinabi ko, may karanasan ka, pwede ka pa magkaroon ng point. Pagdating na namatay ka, tapos na. Kung umabot ka ng point mo lang ay 59%. At ang qualification ng Lord sa judgment seat of Christ ay 80%. Kulang ka. So pag namatay ka, wala ka ng point sa madadagdag. Maghihintay ka na lang dahil wala ka ng karanasan pag ikaw ay nasa spirit na lamang. So lahat ng buhay pa ngayon, sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Nag-hallelujah ka kasi pwede ka pang makaranas at magkaroon ng points. Huwag mo sasayangin ang araw mo na para ka lamang nabubuhay dito na paulit-ulit. O mahalaga ang pamumuhay natin, meron tayong mga hanap buhay, kailangan tayo magkaroon ng magandang buhay, pero yung binubuhay mo, dapat meron kang nararanasang maganda na ikaluluwalhati ng Diyos na kinikilala mo. Alright. May kinikilala ka ba ang Diyos? Yes! Let me ask you one more. May kinikilala ka ba ang Diyos? Yes! Alam ng Diyos yun. Kaya nga, hawakan mo isip mo. Pag hindi marunong kumilala yan, hawakan mo. Yung emotion mo, hawakan mo. Kasi aalisin ka niyan pag hindi mo alam. Lalagyan ka ng katuwiran, lalagyan ka ng kung ano-ano. Hindi mo alam, hindi mo na pinaglilingkuran ng Diyos. Kasi marami tayong aspects sa buhay. Marami tayong aspects dito na pwede kang hilahin. At pwede mo ilagay sa isip mo, totoo naman yung ginagawa ko, makatwiran naman. Totoo yun, makatwiran. Kaya lang, pagdating ng panahon, mabibilang kaya niya ng Diyos yung karanasan mo ngayon bilang point para ikaw ay i-qualify as an overcomer. Yun ang gusto ko idagdag niyo sa buhay niyo ngayon. Idagdag niyo sa buhay niyo ngayon na one day, mamamatay ka din! Hindi ko pinapanalangin. Pero, ang matalino, alam niyo ba na
Alam niyo ba, buti nga alam niyo, pakinggan niyo ako. Yung eternal life natin, later on. Ngayon, temporary life. So, ang life mo, maximum span, 100. Pero pagdating sa eternity, magkakaroon ka ng buhay na glorified body. Are you with me? Alright. Now, sa una, itong buhay mo maikli, dapat dito mo ilagay ang lahat ng mga pwede mong maranasan. Anyway, alam mo naman, sa darating na panahon, meron kang buhay na walang, yung buhay na hindi na mamamatay na katawan. Are you with me? So, dapat hindi ka matakot ngayon. The only thing lang na dapat mo sa isip mo, each day ng buhay mo, dapat meron kang nararanasan something na bago, na medyo magiging qualified ka sa harapan ng Panginoon. Ano yung mga hindi mo naranasan? Well, minsan yung nararanasan mo sa buhay, paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang. Tapos, yung paulit-ulit na yan, minsan yan ang tinatawag na comfort zone. Everybody say, comfort zone. Yeah. At yung comfort zone na yan yung masarap ng tirahan. Kasi, sanay ka na. Alright? Since sanay ka na tirahan yon, ayaw mo na umalis. Kaya kahit na iniimbitahan ka, halika, meron mas magandang karanasan. Okay na ako dito. Wala namang masama. Wala namang masama. Pero ang pangit doon, wala ka na ibang karanasan. Sino nakaka-relate? Right. Yung mga ayaw na umalis sa kanilang kinalalagyan, ano na lang hinihintay nila? E di yung pagkamatay nila. Amen. Yun ang pinanghihinayan ko. Nanghihinayan ako, para bang tumigil ka na dito, ang dami pa ng buhay mo, tapos wala ka na nagawa sa buhay na yun, steady ka na lang. So, hinihimo ko kayo sa buhay niyo yan na pinagkakalog ng Panginoon. Take the most of it. Amen. Sino dito gusto makaranas na maging mayaman? Good. Sino dito pagod na sa pagiging mahirap? Pagod na. Sino dito gusto na talagang umasenso? At di ba, yun ang mga gusto ko. Gusto niyo maranasan yan? So, wag kayo manatiling mahirap. Alright. Sino dito tapos nang laging nakikinig? Gusto niyo naman siya nagsasalita? Taas ang kamay. Gusto mo magsalita? Correct. So, humayo ka. Mag-share ka ng gospel. Ano naman ang magsalita? Dapat, meron ka nararanasan. Sino dito laging binibigyan? Tapos sabi mo, next time, ayoko, ako naman ang magbibigay. Yung pag lagi ang buhay mo, nagmamakaawa ka, at ang kapital sa buhay mo ay puro pagmakaawa para mga tao magbigay sa'yo, huwag ganon! Yes! Pakisabi mo sa katabi mo nga, huwag ganon! Now, ano yung dinadala ng Panginoong Jesus? The kingdom of? Ulitin natin, ano dala ni Lord? Ano yung kingdom of God? Now, you see, ang sabi ni Lord, hindi mo lang dapat makita. Ang sabi ni Lord, gusto mong pumasok sa isip ng Diyos? This is a great opportunity. Sino gustong pumasok sa isipan ng Diyos? Oh, hallelujah. So, Old Testament, walang nakapasok kasi walang kingdom of God pa. Pero sa ating panahon, makakapasok ka. So, ano sabi ng sumunod na verse na sinabi ni John sa Gospel of John? Paano ba papasok? Sabi ng Panginoon. Next, unless a man is born, born of water and of spirit, John 3:5. He cannot enter. He cannot enter the kingdom of, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter. Now, let me tell you, the Lord is giving an opportunity to all of us to see the kingdom of God and to enter into the kingdom of God. Now,
Who would like to enter? Nakapasok na kayo. Hallelujah. Huwag niyong tingnan ito na parang objective lang. Listen, listen. Alam niyo, nung pumasok ang Panginoon, o pinapasok tayo, ano yan? Reciprocal. Ano ibig sabihin ng reciprocal? Vice versa. Parang ganito. Right? I am in Christ. Christ also is. Ulitin natin ha. Christ is in me. And I am in. Christ is in me. And I am also in. So, ano nangyari yun? Ulitin natin. Si Christ ay nasa akin, pero ako ay nasa. Listen up. Ganyan dapat kayo mag-isip mula ngayon. Walang ganyan sa physical. Walang ganyan sa realm ng material. Sa realm ng spiritual, yun ang meron. Kasi sa triune God, alright, sa triune God, ito ang Father, ito ang Son, ito ang Holy Spirit. Itong Son and Holy Spirit, nasa loob ni Father. So, sa isa, nandoon yung tatlo. Yung Son, nandoon ang Father sa kanya, nandoon din ang Holy Spirit. So, ang tawag doon, co-inherent. At ang Holy Spirit, ang anak ay nandoon din, ang ama, nandoon din sa Holy Spirit. Kaya pag tinanggap mo ang Holy Spirit, tinanggap mo yung triune God. Kaya ang tawag sa kanya, triune God, 3-1. Hindi siya 1, hindi siya 3. Siya ay 3-1. Kasi may tinatawag na co-inherence. Yung Christ is in me and I am in Christ. Mga kapatid, pag nasa Christ live it in me kayo, kailangan nag-iisip kayo. Alright? Sino dito ang gising pa? Gising pa. Ang tulog, pakigising nga sa kathoy. Gising. Alright. Now, ngayon, the best opportunity natin lahat na dapat nating really take the most of it is we can be in God's mind. Woo! Sa Corinto, sinabi din doon, you have the mind of Christ. So, una, pinapasok tayo sa Kanya para meron tayong isip ng Panginoon. And what we're talking about in the New Testament is all about the mind of God. So, right now, here on earth, listen up. Sabi ng Panginoon, the kingdom of God is within you. Nasaan ang kingdom of God? Wala kayong hanapin sa labas. Come on. Ano itong ginagawa ko sa inyo? Ang ginagawa ko sa inyo, pakinggan nyo maigi. Alam niyo ba? Gusto ko kayong maging maganda ang buhay sa ibabaw ng mundo. Pero the best way to make it na maganda ang buhay niyo, ang unang-una kong dapat ipakita sa inyo kung sino kayo. At kung sino kayo, kayo ang pinakamagaling na ginawa ng Panginoon sa ibabaw ng mundo. Bawat isa kayo, pinakamagaling kayo! Kaya lang, hindi nyo matanggap kasi napitpit na tayo ng buhay dito sa physical na siyang parang tinatanggap natin yung reality. Hindi ito reality. Ang reality, nasa kingdom ng God. So, alisin nyo yung reality. Hindi ito reality. Huwag nyo ibasihan ang buhay nyo kung ano nangyayari sa physical. Hindi ito reality. Itong physical ay isa lamang factual. Factual. Everyone say factual. Isang fact, but not real. When you say it is a fact, ito is something like, okay, totoo, pero hindi siya katotohanan. Kunyari, totoong mataba ako ngayon. After 6 months, payat na ako. So, nagbago yung fact. Pero ang reality, hindi nagbabago kasi isineto yun ng Panginoon eternally. So yung reality, yun ang kukunin mo para mailagay mo dito sa iyong kalagayang factual condition. Kaya mga kapatid, para yung reality mangyari sa factual mo, ang una kong gustong gawin, palakasin kayo sa pamamagitan ng kilalanin mo kung sino ka. Ikaw ay isang pinakamagaling na ginawa ng Diyos. Siguro wala pa nagsasabi sa inyo yan. Kasi ang nanay ko noon, wala kang ginawang magaling. Kalahin nyo, bata pa lang ako, sinasabihan ako ng nanay ko. Siyempre, pag sermon ng sermon, wala kang ginawang magaling.
Siyempre, mga 6 na taon ka pa lang, wala kang ginawang magaling. Wala kang ginawang magaling. Ano malalagay sa isip mo? Kaya ngayon dito sa church, ang lagi kong ginagawa, magaling kayo. Pakisabi mo nga, everyone, shout it up with me, shout it up. Sabi mo, I am great. Ang sarap pakinggan. Say it again, yung feeling talaga, labas mo yung buong feeling mo na paniniwala mo, I am great! Siguro hindi ka pa sumigaw ng pinakamalakas na sigaw. Dito sa loob ng church, sinasanction ko na sumigaw ka, hindi ka dapat mahiya. Alright? Isigaw mo talaga. Kung ikaw, minsan galit, napapasigaw ka, dito gusto kong sumigaw ka ng merong feelings na maganda. Kasi napapasigaw ka lang kapag galit ka eh. Yung hindi mo magawa at saka, at kaso galit yung lumalabas sa'yo. Pero ngayon, ilabas mo yung saya. At sa loob ng church, gusto ko sumigaw ka ng totoong sigaw mo. Walang halong reservation. Isigaw mo, I am great! I can feel you. But I would like you to feel it more and more. One more time. Say, I am great! Ginawa ka ng Diyos ng talagang great. Do you know, paano tumingin ng Diyos sa iyo? Ang tingin ng Diyos sa iyo, walang kulang. Pero the way you see yourself, sinasabi mo lagi, marami akong kulang. Kaya hindi mo masigaw na great ka. Well. Kasi yung attention mo, focus mo, nakatingin lagi dito sa physical. Pag natuto ka pumasok sa kingdom ng God, yun nakaka-feel. Sa kingdom ng God, wala kang kulang. Sa kingdom ng God, nandoon lahat ng katotohanan. Isa sa katotohanan doon, magaling ka, you are great, say it, I am great. One more time, I am great. You know what? Sasabihin ng iba, hindi mo kaya yan. I'll tell you, una mong dapat malaman, great ka. Sinabi ng Panginoon sa John, you can do as I can do. John 14. Sa John 14, tingnan mo nga yun. Sabihin mo ang verse. Pastor Rodel, anong verse? Kay ano? Yeah, John 14, nandun doon yun, somewhere. Sa John 14, sabi ng Panginoon, you can do as I can do. But ito sinabi niya, greater than this! Wow! Alam mo, sinabi niya, greater. Tapos hindi mo feel. Ulitin ko Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do. Ikaw yun. Ikaw yung he. Pero hindi mo feel. But this time, I will make you feel it. Do you know what? Tanggalin mo lahat ng iyong doubt. Punta ka sa kingdom of God. Punta ka sa consciousness ng God. I-feel mo na how the Lord made you. Itong mundong ito, marami dito mga talunan. Huwag kang gumaya sa kanila. Mga isip nila talunan. Huwag mong ihalay ang isip mo sa kanila. Iba ka. Magaling ka kapag hawak mo isip mo at sasabihin mo, isip, luminya ka sa isipan ng Diyos na nasa sa akin. Mag-align ka. And it says, and greater! Woo! Feel mo yan? Feel mo yan? You are great. You are great. Huwag mo hayaan ang mga karanasan mo, magsabi sa iyo, hindi. Burahin mo lahat ng karanasan mo sa nakalipas. Burahin mo. Huwag mo hayaan tumatak yun sa iyo. Ikaw din na nagpapatatak doon kapag binigyan mo siya ng record at feelings. Ano man bagay na nakalipas mo, niligyan mo ng record. Ikaw ang nag-record niyan! Ikaw ang nag-interpret niyan! Ikaw ang naglagay ng conclusion. At kung pangit ang nilagay mong conclusion sa mga nakalipas, pangit din ang nilagay mong reference. At sino nagpapangit ang buhay mo? Ikaw din!
Dahil ikaw ang naglagay ng record. Kahit anong nangyari sa nakalipas mo, kung magaling kang mag-record, you will always be powerful. Halimbawa, sa nakalipas mo, may nag-betray sa iyo. Betray. Pag inisip mo lahat, masakit yun. Hindi ko malilimutan yan. Hindi ko siya mapapatawad. Gano'n na kahirap ang ginawa niya sa akin. Sinaksak niya ako. Tagos-tagos sa feelings ko. Alam niyo mga kapatid, ikaw ang nag-record nun. At sino din tumanggap nun? E di ikaw din. Sino naka-feel nun? E di ikaw din. Sino naglagay ng baggage? E di ikaw din. Sino naglagay ng ankle sa kanyang paa? E di ikaw din. Sasabihin mo, yun naman talagang totoong nangyari. Oo nga! Pero yung interpretasyon, ikaw din. What if? Listen up. What if? Are you listening? Nakita mo yon? Nakita nyo? Are you listening? Ay, may ginawa sa akin. Dahil doon, nakita ko yung lakas ko. Sa ginawa nitong taong ito, nakita ko na powerful pala ako. Buti na lang, nakita ko yung lakas ko. Ginamit lang siya ng sitwasyon. Hindi ko siya pwedeng kamuyan. Kasi gumanda buhay ko eh. Lalo pang tumama ang buhay ko dahil lumapit ako sa Diyos. You know what? Anong record ko? Sasabihin ko, masaya ako na dumaan ako doon dahil ang buhay ko ngayon ay lalong gumanda. Alam niyo mga kapatid, ikaw din na maglalagay ng record mo sa feelings mo. Kasi ang nakalipas, hindi na yan nangyayari. Pero ang nangyayari na lang, sa tuwing nakikita mo yon, feelings na lang. So yung feelings, ang bumubuhay sa wala ng pangyayaring nakalipas mo sa buhay. Kaya ang malaking mali sa atin, naglagay ka ng feelings sa loob mo na ikaw din ang nasisira. So bakit ka maglalagay ng tugtog na ikalulungkot mo? Sira ka ba? E di maglagay ka ng tugtog sa tuwing tumutugtog, masaya ka! Kahit anong pangit niyan, lagay mo ng tonong maganda. Eh di maganda! Sino dito tumatalino? Taas ang kamay. You know what? Ang power mo ay iyong feelings. Kapag marami kang mga utang sa likod na gustong singilin, yung feelings mo hindi buo. Kailangan lagi masarap ang feelings mo. Kaya sinabi ng Diyos, magpatawad ka kasi para ang feelings mo lagi buo. Hindi para sa kanila yung pagpapatawad mo, para sa sarili mo. Sino nakakapakinig? Sino marunong magbago? Taas ang kamay. Now, listen up. Yung kingdom of God, ang sarap doon. Kaya sabi ng Lord, pasok kayo! I'm bringing the kingdom of God. Sino gustong pumasok? Pag pumasok ka doon, maiiba ang buhay mo. Doon sa kingdom of God, makikita mo yung isip ni Lord. Kailangan mo lang sumunod. Kung magmamatigas ka, lalabas ka ulit. In a sense, lalabas sa experience. Gusto mong gawin sarili mo. Pero ang masarap, sumunod sa Panginoon. Pag sumunod ka, you know what? Makikita mo yung buhay mo umaayos. Umaayos ang buhay mo. Pati lahat ng bahagi sa buhay mo, aasenso ka. Alam mo yung pera, lalapit sa iyo. Hindi nga, lalapit sa iyo. Sino gusto ang pera lumapit sa kanya? Taas mo lang kamay mo kasi meron ako sasabihin dyan. Everyone, recite with me. Matthew 6:33. Everyone say with me. Seek ye first the kingdom of and His, and all these things
And all these things, including money, and all these things, including opportunities, and all these things, including good health, pangako to ng Panginoon. Pangako to ng Panginoon. Sino kukuha nun at tatanggapin? Kunin mo, tanggapin mo. Say it, I receive it! Now, alam niyo ba, isa sa malaking, patawarin niyo ako sa salita ko, pero kailangan sabihin ko, isa sa malaking kabobohan natin, hindi tayo marunong mag-receive. Yes. Nakikita niyo ba ang Bible? Puro receive. Hindi ito dumadating kasi hindi ka marunong tumanggap. Alam niyo ba, merong art ang receiving. At sa spiritual essence, marami ang hindi marunong tumanggap. Listen up, grabe to, grabe to. Mark 11:24. Whatsoever you desire, pakilagay. Whatsoever you desire, when you pray, believe that you, pakinggan nyo, ang i-highlight ko ngayon, receive. Marami hindi marunong tumanggap. Binigyan mo 10,000. Akin ba to? Hindi marunong tumanggap. Bigyan mo 50,000. Ang laking yan. Hindi marunong tumanggap. Marami ang hindi marunong mag-receive. Akala nyo marunong kayo? Hindi. Isang doubt lang, hindi ka marunong mag-receive. Ounce lang, hindi ka marunong mag-receive. If you want life to make it easier, lahat na marunong mag-receive, sila yung unang umaasenso. Halimbawa, sasabihin mo, good health. Ay, mahirap yan. Kasi matanda na ako eh. Hindi na ako basta gumagalit. Tamo, hindi ka marunong mag-receive. Naintindihan niyo ba ako? Pupunta tayo sa Baguio, 4,006. Naku, hindi ako makakasama kasi mahal eh. Saka yung mga anak ko, tama, hindi ka marunong mag-receive. Naintindihan niyo ba ako? Pwede ba maging matalino kayo para tumanggap? Tatanggap na lang kayo, hindi ba kayo marunong? Ay. I got to say something more about that receiving, but let me tell you. Ang pinakamahusay mag-receive, kapag nakita niya, and then tinanggap niya na kagad, dito lang, ang pinakamahirap dito na hindi natin naintindihan, pero madali lang sana, receiving. Believe na na-receive mo. Pag sinabi mo, ano yun? O, hindi ka marunong mag-receive. Alam mo ba ang pag-receive? Tatanggapin mo lang na may joy. Na ang ina-express mo lang, joy. Listen up. Ang ina-express mo lang ay, pero tanong ka lang, tanong. Bibigyan kita next month ng 100,000. Saan mo kukunin yun? Hindi marunong tumanggap to. Now, alam niyo na. Bakit hindi niyo natatanggap? Hindi kayo marunong tumanggap eh. Ayun! Ikaw ba marunong? Halika. Kunin mo isang microphone. Paano mo ba tinatanggap yung mga natatanggap mo ngayon, Rodel? Ang galing mo eh. Ikaw ang galing mo tumanggap eh. Ang dami ng pagbabago sa buhay ni Pastor Rodel. Tingnan natin paano siya tumanggap. Yung art of receiving, no? Talagang totoo yung sinasabi sa Bible, no?
pag hindi ka marunong tumanggap, kahit anong dasal mo, kahit anong sinasabi mo nagpipray ka, pero kung hindi ka nakakabot doon sa antas ng tamang pagtanggap ng hinihingi mo, hindi mo ito talaga makukuha. So ako, in my own experience, no, base na rin sa mga natutunan ko, sa mga mini-message ni Pastor sa atin, yung pagtanggap talaga, hindi madali, but kailangan mong matutunan ito. Kasi nandito yung susi eh. Andito yung pinakasikreto para mangyari talaga yung ginugusto mo. So ako, pag ako may inas sa Panginoon, talagang una, pinaniniwalaan ko na ito ay tinanggap ko na. Yeah. But that is very objective. No? Kailangan merong tinatawag na subjective. Yung paano mo siya maipapakita o raramdam talaga na may tinanggap ka. So ako, yung sabi ko nga, tinanggap ko siya, pinaniniwalaan ko siya, tinanggap ko, and then in my entire state of being, sa state of being ko, Pastor, sa isip, sa damdamin ko, at sa galaw ng katawan, talagang ipinapakita ko. Sabi, pinipil ko talaga siya. Oh. Andun na yung joy. Wow. Andun na yung gratefulness. No, kasi pag tinanggap mo na, edi dapat masaya ka. Yung ibang tao, sabi, tinanggap mo na, pero wala kang maramdam na masaya sila. Wala silang mabanaag na natutuwa sila na parang salita lang na tinanggap, pero walang manifestation, walang expression. So, ibig sabihin, katulad nga na minsan nagsabi si Pastor, kunwari, may nagbigay sa iyo ng, kunyari, 1 milyon. So, paano mo ito tatanggapin? Nakangiti ba siya o Walang ngiti man lang, Walang reaction no? Parang, kung kayo may magbibigay, kunwari lang, may magbibigay sa inyo ng house and lot, o may magbibigay sa inyo ng sasakyan. So, paano mo siya tatanggapin, gayong wala pa naman sa iyong Dapat masaya-masaya ka na. Oo, wala pa sa kamay mo, pero kailangan maipakita mong tinanggap mo na siya. Yeah. Kasi yun ang essence ng sinasabi ng Mark 11:24, yung wala pa sa physical, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nahawakan, pero kailangan dumating ka dun sa... Ano ba yung ginawa mo? Yung kinukuha mo yung pick-up mo? Yes. Oo, di ba? Paano yun? Kaya nga po, yung example ko nga, yung sasakyan na yan. Actually, bago yan dumating, tinanggap ko na yan before pa. Oh, di ba? Yeah. So, hindi yan yung tuwa ko, actually, nung inilabas ko yan yung tuwa ko, hindi na siya yung parang, doon pa lang ako natuwa. The time na hiningi ko siya sa Panginoon, the time na pinag-pray ko siya, doon pa lang, nung oras ninyo, bago ko idilat ang mata ko, tinanggap ko na siya. And after receiving that in my prayer, yung emotion ko, yung feelings ko, feel ko na meron na ako. Feel ko na tinanggap ko na, at that time, masaya na ako. Yeah. Sabi ko, hintayin ko na lang yung process na lumabas sa physical. Yeah. Pero na-express ko na, na-feel ko na yon. Kaya sabi ko nga sa kanila, Pastor, nung inilalabas namin yung sasakyan, normal na lang. Parang, okay na. Ito na yung sinasabi sa Mark 11:24. Yes. So, the art of receiving is very important, mga kapatid. Siguro, totoo, marami sa atin hindi pa dumarating na kasi lagi tayo nakatingin sa factual. Lagi tayo nakatingin sa physical. Kaya lagi tayo may tanong na how. Ako po, pag may hinihingi sa Panginoon, hindi na ako nagtatanong ng papaano. Kasi pag nagtanong ka ng paano, that means you are not in the faith. You are not in the receiving. You are in your factual condition. So, mataas yung paano yung hihingi ka, tapos hindi ka na magtatanong ng paano. Basta kung totoong naniwala ka, totoong tinanggap mo, ang kasunod na noon is masasaturate na yung buong katauhan mo ng joy, happiness, gratefulness, thankfulness. Yun na, ina-assume mo na lahat na it's done. It's already done. Amen? So, that's my personal experience po. Na share ko lang. Paano kaya kung lahat tayo marunong gumawa nun? Abay. Paano kaya bawat salita natin meron kagad manifestation? Pagka ganun, Pastor, ang nangyari, grabe ang church. Grabe. No, grabe. Maguruma po dito talaga ang di ba? Yes. Ang gawa ng Diyos na talagang makikita natin gaano kagaling ang Panginoon. Lahat tayo magiging totoong
aantas ang buhay natin. At ang Tatanong ko karanasan- lang, sino na nakararanas ng ganitong manifestation? Yung talaga, finil mo lang, natanggap mo na siya. Yung joy mo is as equivalent na physical mo natanggap, pero ito yung natanggap mo pa lang sa imagination mo. Pero yung effect ng natanggap mo sa physical ay nangyari na sa spiritual pa lang, sa imagination mo. Feel mo na kagad yung joy mo. Yes. As if, sino na nakaranas ng ganito? Wow. Now, taas mo lang kamay mo. Alam mo, isa ka ng totoong gising. Lahat na nakakaranas nito, gising ka na. Bakit? Taas mo lang kamay mo, huwag mong baba. Kasi, pag nagagawa mo na to, ang ibig sabihin, you have now control in your life. Hindi katulad ng mga nananaginip, walang control sa loob ng panaginip. Ngayon, gising ka. Hindi ka na basta-basta lang itutulak ng hangin o ng alon. Meron kang magagawa sa buhay mo, alam mo na ngayon. Pasok mo lang sa iyong pananampalataya, i-imagine mo, i-feel mo, natanggap mo na. Yung joy na pagkatanggap mo, i-feel mo ng gusto. At marunong ka nang tumanggap. And that's the way it is. So now, put your hands down. May I ask you all to stand up? Everyone, please stand up. All right. How many here nabuksan ng isip? Amen. Sino nabuksan ng isip? Sino mananatili sa Panginoon? Amen. Sino gusto ma-enjoy ang Kingdom of God? Amen. Sino gusto magpalabas ng marami sa Kingdom of God? Amen. Hallelujah. Hinihintay ka ng Kingdom of God, palabasin mo ang lahat ng yaman ng Kingdom of God that is within you. Yes. Ulitin ko. Ang Kingdom of God ay nasa loob mo. At ang yaman ay nandoon. Amen. Sino gusto magpalabas ng yaman mula sa Kingdom of God papunta sa physical life? Amen. Isipan Yay. mo, ako yun! Ako yun. Sasabihin mo ganito. Sabihin mo lang, I am great. I am great. I can do I can do all things all things through Christ through Christ inside of me inside of me who strengthens me. who strengthens me. I can do all all things. things. I can make I can make all things. all things. I am powerful. I am powerful. I am with wisdom I am with wisdom because Christ lives in me. lives in me. Now let me pray. Would you mind to raise your hand? Father, tinataas ko ang aking mga kapatid. And thank you, Lord, once again. Sa buhay na ito na aming binubuhay in the physical body, we thank you, Lord God, na kami ay mga pinagyaman mo sa kalakasan. Kalakasan na nagmumula sa Spirit. At lagi kami, Panginoon, ngayon nakakakita ng katagumpayan. Sa buhay na ito, na habang nasa katawan, makararanas pa kami ng mga magagandang karanasan na inianda mo sa amin. Kami, Panginoon, ay laging matalino sa aming pamumuhay. Kami, Panginoon, ay laging malakas sa aming pamumuhay. Then prepare. Those who need healing physically, raise your hand. In the kingdom of God, there is power. Amen. So I speak right now. We are all in the kingdom of God as we entered into it and we experience that kingdom. Right now, I speak. Sa lahat na may mga issue, concerns sa physical, I speak healing. Now, learn to receive it. Pag tinanggap mo, alam mo, magaling ka na, the joy must be in you. In the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, Amen. I speak healing in everybody na may sinusuot na katawan ngayon. Be healed in the name of Jesus. Right now, right here, healing takes place. For a moment, I would like to let you feel and say, receive it. And once you receive it, give your gratitude and thank God. In the name of Jesus, your healing is now unto you. According to your faith, you are healed. And those who have been healed, say now to the Lord how thankful you are. Say it. How thankful you are.
Say it. Thank you, Lord. I am here. Yes. And Father, we also lift up to you our breaking of bread today, the bread and the cups from which we're going to drink. Bless it, sanctify it, make it holy in the name of Jesus. As we partake this one, Lord, we remember your word that you will come back again. As we look forward to it while you are tarrying, Lord, we shall now do it as often as we can, Lord, until you come. In the same way, would you mind to lift up your tithes and offering? Amen. Father, thank you for the people who have given, Lord, the opportunity to give back the tithes, for the wealth that you're giving us, and for the love offering for people who have so much love for you that they will give more than the tithes. In the same way, Lord, I bless and declare blessing upon them. Let them be generous